Sino ba talaga ang ating paniniwalaan, mga kapobre? Si Congressman Sandro Marcos na nagsabing makakatipid daw ng 25 to 30 billion ang gobyerno pag i-postpone ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon, or ang Comelec na nagsabing hindi daw makakatipid ang gobyerno pag i-postpone ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon, bagkos lulubo daw ang gastusin ng gobyerno pag ito ay i-postpone dahil magsagawa na naman ng panibagong voters registration at yan po ay dagdag na malaking gastos, mga kapobre. So sino ang nagsasabi ng totoo? Hello, good morning mga kapobre. Araw ng Miyerkules at pizza dosina sa buwan ng Agosto, mga kapobre. Welcome back sa ating munting channel, Cap John Official. Panibagong araw, panibagong biyaya, panibagong pag-asa, panibagong lakas, and of course, panibagong vlog, mga kapobre. For today's vlog, update sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So, ano ba talaga, mga kapobre? Ano ba talaga? Sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo? Si Congressman Sandro Marcos o ang Comelec? Ito po ay patungkol sa kani-kanilang mga pahayag. Una po, sa pahayag ni Congressman Sandro Marcos ay pag naipuspon daw ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon ay mga 25 to 30 billion daw ang matitipid ng gobyerno. At ito po daw ay malaking bagay na para maitulong sa ating mga kababayan na apektado ng krisis, mga kapobre. So yan po ang pahayag ni Congressman Sandro Marcos kung kaya siya po ay pabor na ipospon pamuli ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Taliwas naman po ito sa sinasabi ng Comelec. Pero bago natin pakinggan ang pahayag ng Comelec, ito po muna ang pahayag ni Congressman Sandro Marcos. Here we go, mga kapobre. Ang reaction sa postponement ng barangay election? Ako bilang my personal stance, suportado ako doon. So if you look sa tingin mo ang sitwasyon ng bansa ngayon at sa laki ng ititipid ng gobyerno kung ipopospone natin ang BSKE, I think aabot ng 25 to 30 billion. So just imagine, ang pondo na yun pwedeng gamitin para makatulong sa ating mga kababayan. I think with what's happening now, nasa gitna tayo ng krisis ng ekonomiya, ng energy, I really think every penny needs to be spent on the Filipino and on the Filipino people. So for me personally, I think pwede naman tayo maghintay ng konti para magkaroon ng isa pang eleksyon. I think mas mahalaga na gamitin natin yung pondo para tulungin ang ating mga kababayan. So yan po, 25 to 30 billion daw ang matitipid ng gobyerno pag maipospon ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon. At ito po ay gagawin sa 2028 daw. Pero ito po ay pinabulaanan ng Commission on Election or Comelec. Sinasabi ng Comelec na hindi daw makakatipid ang gobyerno kung ipagpaliban ang BSKE, bagkos gagastos pa ng malaki ang gobyerno dahil magsasagawa na naman ng panibagong voters registration at lalong lulubo ang gastos ng gobyerno pag nangyari ang postponement. At para klaro, ito po ang taliwas na pahayag ng Commission on Election sa pamamagitan ng kanilang spokesperson na si Attorney John Rex Lauchanco. Here we go.
sana matuloy na po ito. Bakit? Dahil kung mapagpapaliban pa po ito, lalong dadami po yung ating botante, lalong laking gastos dahil tuwing pinagpapaliban po natin ang halalan, kailangan magbukas ang COMELEC ng muli ng registration. So actually, lumalaki po yung gastos natin at ang pinakamabigat po na dahilan dito ay buhos na po ang paghahanda ng COMELEC para sa 2028 presidential elections. Napakahirap po para sa amin na magkakaroon pa ng halalan na malapit po sa 2028 presidential elections. Sana po makatutok na lang kami doon kaya magawa na namin yung ibang halalan tulad ng BSKE sa taong ito. So yan, klarong-klaro, mismo na ang COMELEC nagsabi, hindi makakatipid ang gobyerno pag ipospon ang BSKE. So balit ito po ay makadagdag ng malaking gastos dahil gagawa na naman ng panibagong voters registration ang COMELEC at lulubo daw ang gastos mga kapobre. So hindi po totoo ang sinasabi ni Congressman Sandro Marcos na makakatipid ang gobyerno. At dagdag pa ng spokesperson ng COMELEC, hindi na po daw nila kakayanin pag ipospon pa ang November 2, 2026 at ilipat sa 2028 or sa 2027. Dahil pagkatapos daw ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon sa November 2, 2026 ay ibubuhos na lahat nila ang kanilang paghahanda para naman sa 2028 presidential and local election. So hindi po nila kakayanin kung mayroon pang ibang eleksyon na kalapit sa 2028 national and local election mga kapobre. Kaya yan po ang pahayag ng COMELEC. So nalilito na naman tayo dito kung sino ang nagsasabi ng totoo. Si Congressman Sandro Marcos na anak ng Presidenteng Bongbong Marcos nagsasabi na makakatipid daw ang gobyerno pag ipospon ang BSKE, samantalang ang ahensya na namamahala mismo pag may eleksyon ay nagsasabi na hindi makakatipid ang gobyerno kung ipospon ang BSKE sa November 2, 2026. Bagkus ito po daw ay makadagdag sa malaking gastos ng gobyerno mga kapobre. So kayo na lang ang husga kung sino ang nagsasabi ng totoo mga kapobre. So hanggang dito na lang muna. This is your Cap John Official. Please support, please subscribe. Bye-bye and God bless. Pagkatapos nito ay punta tayo sa live coverage ng day 15 ng impeachment trial ni BP Sara. Bye-bye and God bless us all.